Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading of the day. Tingnan naman po natin ang makikita natin sa first reading of the day. No? Pasensya na po kayo at ako ay, bago ako nag-first reading, ako ay may tinulungan muna po na malapit sa atin at talagang saglit lang po yan. So, tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa first reading of the day today. No? I hope na napanood nyo na po yung first, second, third, and fourth reading kahapon. Bago po kayo tumalon dito, no? Marami pa po ang hindi nakapanood ng third and fourth reading at ang first reading kahapon. Kaya, panoorin nyo po yan bago po kayo lumaktaw sa ating reading na ito ngayong araw na ito ng Lunes. No? Tingnan po natin kung ano naman po ang makikita natin sa first reading of the day. Pili po tayo ng 20 cards. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itabi muna po natin itong di natin napili. Huwag niyo po i-skip to ha, kasi dito po tayo kumukuha ng energy. No, kailangan po hindi niyo po na-skip ang mga to kasi dito po ako nagraramdam ng energy sa ating mga sorry po, talagang pasensya na po kayo, talagang may times na gumaganito to kasi po pinapatong ko lang po siya, no? Pagpasensya. Ay, nako, number 1 pa lang pong baraha niya. It's all about unrealistic, no? Medyo may sadness po siya, may mga gusto niya na pong umalis, no? Kung ano man po ang kanyang dinanas, kung ano man po ang dinadanas niya ngayon sa buhay niya ngayon, ay gusto niya na pong bawiin yung dating buhay niya. Gusto niya pong bawiin yung masaya niyang buhay at gusto niya pong bawiin na siya po ay maging masaya ulit, no? Nalungkot po siya naging dissatisfied po siya nung kayo ay naghiwalay, no? Naging malungkot po siya nang kayo ay naghiwalay. Kaya ngayon po ay gusto niya po talagang bawiin kung ano po yung mga nangyari sa buhay niya. Pero to tell you honestly, napapagod po ito ngayon sa mga buhay na dinadanas niya, sa kung ano man po yung takbo ng buhay niya ngayon, ay talaga pong parang sinusukan niya po yung buhay niya ngayon. Hindi niya po maintindihan bakit daw po siya nagkaganyan, bakit daw po siya bakit niya daw po naranasan ang mga bagay na ito sa buhay niya simula na kayo ay nagkahiwalay. Nung nagkahiwalay po kayo, ang buhay po ng taong ito ay talagang nalungkot po din talaga siya. After ilang months po nang kayo ay naghiwalay, nakaranas na po siya ng pagbalik sa kanya ng karma o nakaranas na po siya ng depression. So, totoo lang po, no? Nagkaroon po siya ng weakness, doubts sa kanyang desisyon, no? Weakness, doubts, naging impatient po siya at talagang parang lagi na po siyang aburido, no? Simula po nang kayo ay naghiwalay, ang taong ito ay laging aburido na sa kanyang buhay, no?
Maraming beses po na talagang yung nangyari sa kanya ay marami po siyang obstacles, no? Talagang marami po siyang naging insecurity, no? Para pong ang buhay niya daw po ay hindi na daw po umayos at hindi na daw po bumalik sa dati, no? Talagang ang dami niya pong naging kasalanan talaga sa'yo. Naging unfair po siya sa'yo, naging unfair po siya sa'yo, naging ma-pride, napaka dami niya pong talagang dapat bawiin sa'yo. Naiisip po niya ngayon na parang ang dami niyang kailangang itama, ang dami niya pong kailangang bawiin sa'yo, no? Kailangan niya daw pong bumawi sa'yo. Naiisip niya po na kailangan po bumawi siya sa'yo, no? Laging pumapasok sa isip niya po na sa lahat ng sakit na naibigay niya sa iyo, kailangan niyang bumawi, pero hindi niya alam paano. Yun yung masakit yung minsan gusto niyang bumawi, pero because of his pride, ego, hindi niya po ito maalam kung paano niya sisimulan, ano? Talagang hirap na hirap po itong taong ito sa ngayon. There is this lack of passion, lack of desire, no? May lack of passion, lack of desire, lahat po, wala po to, very uninspired to, no? Para po siyang getting by lang po siya araw-araw. Ang taong pong ito, sa totoo lang, kahit ano pong sabihin mo sa kanya ngayon, parang nakablock po yung isipan niya, lungkot na lungkot, para po itong tulala lang, para po itong laging wala sa sarili. Para po siyang laging wala sa sarili niya. Iniisip niya po lagi yung mga magagandang alaala niyo. Kasi ngayon po, shucks, Wheel of Fortune in reverse, no? Naging stagnant po yung buhay niya. Nagkaroon ng misfortune, failure, marami pong chaos, bad luck. Para pong umiikot lang po yung buhay niya sa paikot-ikot lang po talaga, no? And to tell you honestly, para po siyang nahihirapan. Hindi niya po alam kung ano po ang kanyang gagawin, no? Tapos para po siyang laging walang pera, para po siya may insecurity, may hardship, may poverty, ayan, no? Loss of money, no? Talaga po ito ay nangangailangan ng tulong, no? Dati daw po, sabi niya, kapag ganito daw po yung pakiramdam niya, lagi siyang may problema, lagi ka daw po sa kanyang nakaalalay. Pero ngayon, wala na pong umaalalay sa kanya, pinipintasan pa po kung ano man yung buhay niya ngayon. Sa totoo lang, panay sila conflict, no? Panay sila conflict, panay po sila pag-aaway ng inyong rivalry, yung mga nakalaban nyo, yung mga inyong naging karibal, mga naging kalaban nyo dahil sa sobrang sulsol. Ngayon po, talaga sila po ang nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. At talagang masasabi ko po sa iyo, ang sakla po kasi panay problema ito, no? Panay problema, panay problema, no? Ten of Pentacles in reverse is all about problems, no? Insecurity, failure. Naku, dyan sabi ko nga po sa iyo, no? Nakatulala siya, para po siyang wala sa sarili niya. Parang hindi niya po alam kung ano ang gagawin niya. Lagi siyang may conflict of interest sa mga tao, para po lagi siyang merong kaaway, no? Naisip niya po dati nasa tamang tao na daw siya, pinakawalan niya pa. Minsan po kasi wala tayong kasiguraduhan sa mga bagay-bagay. Wala tayong, alam mo yun, parang hindi natin naiisip yung consequences kasi may mga gusto tayong gawin pero hindi po natin masimulan ngayon dahil alam natin yung mga kalokohan na nagawa talaga. Kaya yan ang sinasabi ko sa kanya, hindi siya makalet go. Ayan, no? Talagang minalas-malas po ang tao na to,
talagang minalas po siya sa mga sumunod na araw, oras, buwan sa buhay niya. Pinifeel ko yung energy niya ngayon na I'm trying, kaya nakikita niya medyo kasi hindi niyo pala nakikita, pumipikit ako. Nararamdaman niyo medyo naghihinto-hinto ako. I'm trying na mapasok yung energy niya and I feel so drained, no? Nade-drain po ako habang pinapasok ko po yung kanyang emotions because emotionally overwhelmed po ang taong ito sa mga bagay-bagay ngayon sa buhay niya, no? Hindi niya po alam kung anong gagawin niya kasi siya ay naging bias. Ang dami niya pong false accusation sa iyo, ang naging irresponsible sa ito, naging dishonest sa ito, parang hindi niya po matanggap na naging ganyan daw po siya sa iyo, no? Ang dami niya pong ginawa sa yung story, ang dami niya po sa yung talagang pinasama ka po ng taong ito, kaya ngayon lahat po ng ginawa niya, naisip niya, and lahat ng mga magagandang ginawa niya sa iyo at ginawa mo sa kanya, ngayon niya po naiisip yung mga happy moments niyo together, ngayon niya po yan lahat naiisip. Kasalanan niya yan, siya po ang gumawa niya na para na po siyang naging hayop po, parang hindi na po siya tao ng mga huling beses na pinagbintangan ka nito, pinagsalitaan ka nito na hindi maganda, alam mo yun, lahat ng pagbabaliktad ay ginawa niya sa iyo, binaliktad ka niya, siniraan ka niya, para saan? Para po ma-justify po yung kanyang ginawa, no? Yan, yung sinasabi sa inyo, naiisip ka po niya ngayon, no? Naiisip ka niya ngayon, naiisip niya po yung partnership niyo together, naiisip niya po lahat yan, pero wala po siyang magawa dahil talagang namimiss niya po yan dahil na unprepared daw po siya, no, sa mga nangyari sa buhay niya. Hindi niya po akalain na siya ay masasaktan pa, hindi niya po akalain na maa-anxious siya, na parang po nagkaroon ng tensyon ang buhay niya, para pang eroplano na dumaan sa turbulence, no? Parang ganyan po ang nangyari po sa buhay niya. Totally naging parang total wreck ang buhay niya talaga, no? Ang dami niya pong failure na hinaharap, no? At mga disappointment, doubts sa buhay niya. Bliname niya sa iyo lahat ng nangyayari sa buhay niya, o lahat ng kamalasan nung una sa iyo niya po sinisisi. Akala niya sinumpa mo siya, etc. Pero yan po talaga ay balik ng karma, no? Balik po yan ng karma. Hindi niya po akalain na babalikan po siya ng karma, no? Kaya ngayon po ang iniisip niya po ay lumayo, lumayo po talaga, at yan po ang kanyang iniisip, isip, no? Lumayo siya, lumayo, hindi niya rin naman po magawa. Bakit? Kasi po parang na-stagnant po siya sa ngayon, ano? Hindi po siya makaalis kung ano din po ang kanyang problema. Parang siya lang po ang nagdadala mag-isa, no? Alam niyo po, sa nakikita ko din sa kanya, nahihirapan po itong taong ito ngayon. Minsan, alam niyo po, talaga sabi ko, lagi ko sinasabi to, na wala po talaga ang pagsisisi sa umpisa, na laging nasa huli. Okay, nandun na tayo. Pero sana naman po, no, maisip ng mga tao na nanakit sa inyo, na kailangan nilang baguhin kung ano man po yung nangyayari. Talagang hindi po nila pwedeng tulugan lang yan. Hindi po nila pwedeng ibigay sa destiny na, ay, bahala ka na po sa akin, destiny. Ikaw na po ang bahala sa akin. Nagsisisi po ako, pagtagpuin mo na lang yung landas namin. Minsan nangyayari talaga yun, no? Na sobrang dasal niya, pagtatagpuin kayo. Pero after that, what? No? Pag pinagtagpo na kayo, kailangan niya rin pong mag-adjust sa sarili niya. Kailangan niya rin naman pong itama kung ano po ang kailangan niyang itama sa buhay mo. Hindi po pwedeng ganyan. Hindi po pwedeng na panay ganyan lang ang buhay, no?
kailangan niya rin pong tanggapin na ang buhay ng tao ay kailangang harapin. Hindi pwedeng nakagawa ka ng kasalanan at tutulugan mo lang at i-expect mo na gagawan ka ng paraan ni universe para kayo ay magkabalikan. No, you have to adjust then. You have to adjust your pride, your ego. Kailangan mo ring kumilos, no? Yung mga taong nanakit sa inyo, hayaan niyo po na sila ang kumilos sa inyo, ha? At huwag po kayo ang kumilos kasi they will never appreciate your worth and value kapag lagi mo silang tinotolerate. Okay? Kasalanan mo din yan, kapatid, kapag lagi mo siyang tinolerate. Okay? That is for your first reading of the day, para kung ano talaga, nanermon sa kanya, no? So, talagang for your first reading of the day, I hope kayo po ay naka-resonate. And if you do, can you please give me a like and comment down below para naman po alam nyo ang ating mga latest videos, no? So, ang ating first reading of the day, laging pumapasok ka sa isip niya at sa lahat ng sakit na naibigay niya sa iyo, kailangan niya daw bumawi sa iyo pero hindi niya alam kung paano at saan siya magsisimula. So, yan po ang inyong first reading of the day, no? And of course, sa aking mga Lady Elena na gusto pong magpa-personal and private reading, you may message me po at Lady Lee Elena, that's L-A-D-Y-L-Y Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That's my official and only legit FB account. Yung iba po sinasabi ko sa inyo ay mga scammer. Hindi po ako yan. Nandyan din po yan. Nilabas ko din po yan para alam nyo po kung ano po at sino po yung scammer at pakireport po yan sa Messenger and FB account nila. Okay? To my ever faithful, loyal, solid Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat. And sana po huwag kayong magsasawa sa akin. Panoorin ako dahil hindi din po ako magsasawa na bigyan kayo ng message of the day kahit nasa lupalo pa rin po ako ng mundo. And of course, you have to be grateful, no? You live one day at a time. You wake up for this morning, you do 3 things that will make you happy. Be grateful. You should balance life na maging grateful po kayo sa buhay. Because hindi po lahat ay nagigising pa ng healthy katulad natin ngayon. Okay? And you also have to love yourself because self-love is still the best love of all. Ayan po, no? And also, life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. For the meantime po, please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel para sa ating advocacy for our lolos and lolas sa kalye. Magandang umaga po sa inyong lahat and God bless you all. Huwag po kayong malulungkot, ha. Sana po panoorin nyo muna po yung 1st, 2nd, 3rd, 4th kahapon bago po kayo lumagtaw dito. Okay? Maraming salamat po and God bless you all. Bye! May update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya na $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang mai-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko
sa pangalan ng pinagsesendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. Paki-report po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita nyo yung account niya na i-report nyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo, or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link, buksan mo yan, at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahak. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na. At wala na po siyang mabiktima pa. No? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.